Sugar check muna tayo sa aking mother na diabetic and at the same time stroke survivor. Kararating ko nga lang galing ospital dahil binisita ko ang doktor ng nanay ko sa diabetes dahil meron siyang in-advise sa akin na itigil ko muna yung kanyang maintenance sa diabetes at ipagpatuloy ang kanyang insulin dahil meron siyang laboratory na gagawin. Titingnan daw kung pwede nang alisin yung kanyang maintenance. So dahil kabibili ko lang ulit ng strip niya para sa pang-check ng sugar, ay pagka-uwi ko ay chinek ko na kaagad ang kanyang sugar at baka tumaas na naman. So hindi nga ako nagkamali, nag-210 na naman ang kanyang sugar. Ayan, so kararating ko lang galing hospital dahil pinabasa namin dun sa doktor ng mama ko yung laboratory ng ihi niya last week. Kasi nagpa-laboratory kami, advice ng kanyang doktor sa diabetes niya. Then, yung result, binasa kanina at hindi nga maganda yung result dahil nakitaan siya ng UTI last week. And then, pinainom siya ng gamot ng 1 week ng antibiotics. Pero, yung sunod na hinihingal ako. Then, yung sunod na laboratory niya sa urinalysis after matapos yung antibiotic niya ng 7 days ay hindi maganda dahil imbes mawala yung mga bacteria is nadagdagan daw sabi ng doktor. And then ngayon nga in-advise niya kami na magpa-laboratory ulit para gawin yung culture and sensitivity urine. So ito daw po yung tinetest nila yung kung anong bacteria ang nandoon sa ihi. And then papag-aralan daw kung anong antibiotic yung makakapatay dun sa bacteria. Bali, hindi siya usual na urinalysis na gagawin kasi yung nireseta sa kanya last time ay hindi nga namatay yung bacteria. So, kailangan pag-eksperimentohan kung anong klase ng antibiotic. So, yun yung example na kung meron kayong nararamdaman na ubo, sipon, huwag kayong mag-take ng kahit anong antibiotic kung walang reseta ang doktor. Huwag po kayong mag-self-medicate dahil yung mga antibiotic ay may mga iba't ibang klase yan kasi pag naging resistant yung mga bacteria sa antibiotic na iniinom nyo, imbis na mapamura kayo ay mas lalo kayong mapapamahal, lalo na kung hindi nyo ito iinumin ng consistent na 7 days. Yung kasi tayong mga Pilipino, makainom lang ng 1 beses, 2 beses, ay tama na, no? So, hindi natin sinusunod kung ano yung payo ng doktor. Hindi po maganda yon. Oy, may natutunan ako sa aming klase dati, charot. Ayan po, dati kasi napag-aralan din namin yan, and syempre, advice din yan ng doktor. So, sana ay may natutunan kayo. Oy, ano yon, doktor? Ayan, sinishare ko lang naman yung kung ano ang naging laboratory ng aking nanay. And then gusto ko lang kasi may upload ako dito sa long form ko dahil wala ako may upload. So isi-share ko na lang sa inyo ang journey ng nanay ko as stroke survivor. Kasi syempre baka may makarelate na same case ni mama at baka ma-inspire kayo na wag susuko, 'di ba? Kung kayo nga mga walang sakit, naisipan yung sumuko. Yun pa kaya na si mama, katulad ni mama, at yung iba pang may mga sakit, patuloy na lumalaban. O, syempre, ikaw, kaya mo yan kung sino ka mang nanonood. So, ayun lamang po, babalitaan ko kayo sa mga susunod. Maraming salamat sa panonood.